Wala sa plano pero nagkita-kita kaming tatlo. So yung mga ulam namin ay sobrang espesyal. Minsan nga lang din ako makakain ng ganito ay kapag lumalabas ako at hindi na rin ako kumain ng itlog at nananawa na talaga ako sa itlog. Papunta pa lang ako sa tambayan namin, nagme-message na ako kay Angel na pagdating ko ay kakain kami at nanginginig ang kalamnan ko. Hindi ako kumain ng itlog kahit na pinipilit ako ni Angel kasi kapag wala na talaga ako makain dito at hindi ko gusto yung mga gulay na niluluto namin, eh wala akong choice kundi itlog. Ang hinahanap ko sana ay hotdog. Char! Meron nga akong nabili na century tuna sa marketplace. So, yun yung dinala ko para sa ulam namin, dagdag ulam. Yung the rest na pagkain sa kanila na. Ako lang yung isang lata yung dala, pero ako yung pinakamaraming kinain. Kapag sa tawag talaga ng kainan, ay hindi ako magpapahuli. Lalo pat paminsan-minsan lang talaga ako kumakain ng mga ganyan. Tapos ang sarap ng ulam, ang luto ni Leia. Adobo na manok, ang sarap, native pa. Nakikita ko yung sarili ko na ganito kung kumain. Naiisip ko tuloy minsan, kailan kaya ako maging mahinhin pagdating sa pagkain. Baon kaming sariling termos mga day. Kailangan talaga namin magkape, sa sobrang lamig ba naman. So kahit na magkape kami maghapon ay walang problema kasi nga meron kaming mga mainit na tubig. At talaga mga day kapag meron kang kaibigan na maasahan sa lahat ng bagay. So si Madam Angel yung nagluto ng rice at tagadala ng mga gamit namin. Iba kapag Angel ang gumalaw, mabubusog ka na, alagang-alaga ka pa sa lahat ng bagay.